nagbabala ang Department of Transportation na posibleng may negatibong epekto ang pagsususpende sa Public Transport Modernization Program. Kasunod yan ng ipinasang resolusyon ng Senado para pansamantalang ipatigil ang programa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kung dati ay nangunguna sa pagsasagawa ng tigil pasada ang grupong Manibela dahil sa pagtutol nila sa PUV Modernization Program. Ngayon, sila pa ang nagbabalak na magbigay ng libreng sakay. Gagawin iyan ng grupo bilang pasasalamat sa resolusyon ng Senado para suspindihin muna ang programa. 22 senador ang pumirma sa naturang resolusyon. Dahil daw yan sa kaliwat kanang reklamo gaya ng mahal na presyo ng modern jeep at hindi malinaw na subsidiya sa mga tsuper at operator. Balak nilang gawin ang libreng sakay sa darating na Lunes, kasabay ng caravan ng mga transport group na pabor naman sa modernization. Umaasa tayo na ang ating Pangulo ay papaboran po ito. Sana po sa ating mahal na Pangulo, pakinggan po natin ang ating mga senador at karapat dapat lamang pong masuspend ito dahil minamadali, inaapura na tayo ay makapagpalit na ng mga modernized unit. Ano po ba ang hinahabol natin dito despite na wala pa itong mga route rationalization na to? Sa kabila nito, nanindigan naman ng Department of Transportation na aarangkada pa rin ang tinatawag nila ngayong Public Transport Modernization Program o PTMP. Lalo na't nakiisa naman daw ang karamihan sa transport sector. Binalaan din ni DOTR Secretary Jaime Bautista si Senate President Cheese Escudero tungkol sa posibleng maging mga negatibong epekto ng pagsususpinde sa programa. Sa sulat ni Bautista ilang araw bago lumabas ang resolusyon ng Senado, iginiit niyang maapektuhan ng serbisyo sa mga nakikinabang sa modernisasyon. Mabubura rin daw ang progress nila sa programa. Bukod pa dyan, masasayang din daw ang ginastos ng gobyerno para sa programa na aabot na sa 1.6 billion pesos. Dagdag gastos din kung muli itataguyod ang ganitong programa sa hinaharap. Sa gitna ng ilang mga pagtutol, nangako naman ng DOTR na mas pagagandahin pa ang programa para mas mapunan ang pangangailangan ng mga commuter at iba pang stakeholders. Sa gitna ng lahat ng ito, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga tsuper, operator at iba pang stakeholders na hindi ito ititigil hanggat walang formal na utos si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.